Tristan, bulalas ni Rhea. She was outside my computer room sa bahay. Kumakatog. Agad ko siyang tinungo ang pinto para pagbuksan siya. What's wrong? Pag-alo ko sa kanya. Namimilipit kasi siya sa sakit. Nakaliyad na hawak-hawak ang bilog na bilog niyang tiyan. Hesitant. Oo, mas dumadalas na ang contractions. I can already feel her. She's coming. She was referring to our baby girl inside her womb. Okay, sandali. Isinara ko ang computer at saka ko siya buong ingat na binuhat at iniupo sa aming sofa sa living room. Let me cool and start the car, and then I'll be right back to get you, okay, baby? Hinalikan ko siya sa noo. Nasa may pintuan na ako ng, oh wait, naalala ko kasi ang kanyang goodie bag. Nalidali ko yung kinuha sa aming kwarto at dinala sa sasakyan. Pinaandar at binuksan ang aircon bago ko siya binalikan. Tristan, I think my water just broke and I think I'm bleeding. Sabi niya habang papalabas na kami ng aming garahe. I'm sorry, alam kong kapapalit mo lang ng interior nitong kotse. Nangiyak-ngiyak na siya sa sakit. Natataranta man ay pinilit kong pakalmay ng aking sarili para kay Rhea. Hey, don't worry about that. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. That's the list of my worries right now. Mas mahalaga ka sa akin ng baby natin more than anything else in the world. Mr. Cuevas, pagtawag sa akin ng doktor ni Rhea. Habang naghihintay ako sa labas ng operating room, pinahihintulutan man ang doktor na samahan ko si Rhea sa loob, ay si Rhea naman ang tumutol. Ayaw raw kasi niyang makita kung nahihirapan siya. Baka raw kasi hindi ko na siya buntising muli. Doc, congratulations. Nakapanganak na ang misis mo. Is she okay? Yes, she's okay. Seryoso ang mukha niya kaya't medyo ninenervous ako. How about our baby? Is she okay? Sandali itong natigilan. She's fine. Do we need to do some more test? Test? Bakit po? Is there something wrong with her? I am suddenly shaking. Oh, please, try not to worry. Anito nang napansin niya siguro ang aking pag-aalala. Routine lang yon sa mga kasong katulad ng sa baby niyo. We just want to make sure that she's clear of any health issues bago ninyo siya ilabas sa hospital. Kaso, ano pong kaso? Halatang nag-aalin lang magsalita ang doktor. I don't know how you are going to take this, but I would like you to know that everything is taken care of. Ano nga po yun? I am really anxious. We fear that your daughter suffered a very brief birth asphyxia. We suspect that it's because the placenta got prematurely separated from your wife's uterus. She had trouble breathing for a few seconds, pero nakarecover din naman siya kaagad. As I've said, no need to worry, okay? Split seconds lang naman yun. Ang delikado ay kung nagtagal pa ito ng mahigit ng ilang minuto. If that's the case, it will definitely affect the cause permanent damage on her brain. Can I take your word for that? Sure. Pero syempre para mas makasigurado tayo, we have to undergo some test. We will monitor her for the meantime, which might take several days. Will that be okay? Anything for my daughter. Good, but I will need to send you a nurse from the birthing section. Hospital standard procedure lang. We need you to sign a consent form authorizing us to do certain tests to your daughter. Naka-specify naman sa document kung ano nung procedure ang gagawin. Kailangan din namin kasing mag-draw ng counting blood sample to test the oxygen level in her blood cell. If you have any questions, you may ask the attending nurse. If not, then you can call me. Sige, Doc. Kahit ano basta makasiguro lang po kami na she'll be okay. She will. Don't worry. After 4 years, Dad, bulong sa akin ni Rhea habang kami nasa living room one weekend afternoon. Bakit? Look at Lindsay. She was pointing at our daughter. Hawak-hawak ni Lindsay ang kanyang manika. Nakatingin ito sa ilalim ng aming 12-step na hagdan. Nakatalikod sa aming anggulo. Bakit? Muling bulong ko kay Rhea. Shh! Ani Rhea. Her pointing finger is vertically across her lips. Watch her. Magkasabay naming pinagmasdan si Lindsay until it sounded to me na tila may kinakausap siya sa ilalim ng aming hagdan. She was sporadically giggling and talking. Kung minsan na may tahimik na tila may pinakikinggang kausap. Ilang saglit pa ay nagkatinginan na kami mag-asawa. Kapwa kinikilabutan. Honey, malambing na niyakap ni Rhea si Lindsay. Nang sa wakas ay lumapit na ito sa amin. Who were talking to right there? Sumulyap sandali si Rhea sa ilalim ng hagdanan. Bago niya ibinalik ang tingin kay Lindsay. Bagong friend ko po. Pati yata ang mga buhok ko sa ulo ay nagsisitindigan na ngayon. Ramdam ko yun sa kilabot na nararamdaman ko sa aking anit. Does your friend have a name? Follow up ni Rhea. Yes, nilalaro-laro pa nito ang kanyang manika. What's her name then? Pagsingit ko. Nicole. Daig ko pa ang kinuryente sa pakiramdam. Muli kaming nagkatingin na ni Rhea. Baka sa aming mga mata ang umakyat na kilab.
How does your friend look like, honey? Lakas loob na pagtatanong ni Rhea. Is she a little girl like you? Umiling ito. She's a beautiful lady with long black hair. She said she was daddy's friend kaya friends na rin kami. Napahawak na ako kay Rhea. Mapatingin naman ito sa akin in such a way na nauunawaan na niya ang matinding takot na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyong nangyari years ago, pare. Ani Jason na siyang unang pinuntahan ko after the creep incident with my daughter Nancy. Mahigit na 5 taon na ang nakalilipas pero hindi pa talaga namin na pag-uusapan ang kababalaghang nangyari noon sa aking opisina. Marahil ay dala rin ng kagustuhan kong makalimutan na ang mga nangyari. Natalikdan na rin ng aming alamin kung paano nagkaroon ng kakayahan ng kanyang panganay na si Jasper na hulihin ang nilalang na gumambala sa amin ni Rhea. It's been funny na ikaw ang best friend ko pero mas may alam pa si Luke at sa bench sa mga bagay na to. Pagtutuloy niya. Kung bakit naman kasi natataon na wala ka sa mga significant strange happening sa buhay ko. Natatawa siya. It's either nasa ospital ka o may sarili kang problema. Natawa ko. Pasensya na pare. Hindi ko sinasadya yun ha. Naiinggit nga ako sa inyong tatlo dahil nakarating na pala kayo ron sa pinagmamayabang ni Bench na palasyo sa isla ng biyan mo. Ako lang kasi sa ating 4 ang hindi pa nakakarating doon eh. Oo nga no. Wala ka kasi nung kasal namin ni Helga. Nagpapagaling ka pa dahil sa ginawa ni Nicole sa'yo. Noon kami nag-honeymoon, swerteng napasabit naman sina Luke, Bench at Mitch. Natatawang tumangutang-ngulang ako. Nasunda naman kaagad ng matinding katahimikan. Pagbasag ni Jason dito. Katulad ng sinabi ko, hindi ko pa alam kung paano paliliwanag sa iyong nangyari. Lalo git, hindi mo rin alam kung sino at ano ang panganay namin ni Helga. Anong ibig mong sabihin? Mahabang usapin na mas maganda sana kung si Luke na lang ang magpapaliwanag sa iyo. Pero para pasimplihin, sabihin na lang natin na ipinanganak si Jasper na may kakayahang makakita, makakilala, manakit at manghuli ng mga demonyo. Nakapagpapasunod rin siya ng mga nilalang na hindi nakikita o hindi gaano nakakasalamuha ng mga tao. Katulad ng mga engkanto at maligno, maging mga aswang. Hindi ako nakapagsalita. Ano siya? Parang si Lucio. Sinabi ko yun ng pabiro. Lucio kasi ang pangalan ng pinuno ng mga demonyo. Aswang at maligno na dumukot sa nobya ng kabarkada kong si Bench. Na si Mitch nang minsan nagawi kami sa aklan. Nangyari yun within the 7 years period na nagkahiwalay kami ni Rhea. Natahimik si Jason. May nasabi ba akong mali? Hindi mo rin ba alam kung sino talaga si Lucio? Aniya. Kilala ko siya. Sagot ko. Kasasabi ko lang diba? Siya yung pinuno ng mangkat ng mga demonyo, aswang at maligno. Bukod doon, tagsingit niya. Napailing na lang ako. Wala naman talaga kasi akong alam tungkol kay Lucio bukod doon. Kadugo siya ni Helga. Malumanay na sabi ni Jason. Isa siya sa mga ninuno ng kanilang lahi na isinangla ang kaluluwa sa Diablo upang maging mortal. Ninuno? Buong pagtatakang tanong ko. Mukhang matanda pa kasi ang itsura ko sa Lucio yun nang naka-enkwentro namin ito sa aklan. Oo, ninuno. Mahigit 1,000 taon na ang kanyang edad. Paano kadugo siya ni Helga? At anong lahi ang sinasabi mo? Ang lahi ng mga Nephilim mula sa angka ng anghel na si Arapiel. Anghel? Oo, anghel. Sinasabi mo bang may lahing anghel si Helga at si Jas? Oo. Nadatnan kong naglalaro ang aking mag-ina sa hardin. Agad naman akong sinalubong ni Rhea ng halik bago kami umupo sa bench na naroon. Ano? May nakuha ka bang impormasyon sa best friend mo? Malakas daw ang suspetsya nila ni Helga na ibang nila lang ang nahuli ng panganay nila sa aking opisina. Sa babaeng nang bibiktima sa akin sa junction. Ibang nila lang. Nakausap mo ba yung bata? Si Jasper? Oo. Hindi. Nasa eskwela raw ito. Pero nakausap ko naman yung mag-asawa. Ang sabi nila, positibo raw na demonyo yung nahuli ng panganay nila sa aking opisina. Ang hindi lamang nila masabi ay kung ito rin si Nicole o yung babaeng nang bibiktima ng mga lalaki malapit sa university na pinasukan natin. Natahimik sandali si Rhea. That explains it. Aniya na tila may malalim na iniisip. That explains what? I did the research online and in the public library with Lindsay. Did you find anything? Oo. Ayon sa nakalap kong clippings ng mga lumang diaryo dated 5 years ago, which was the 7th year after na mabiktima ka, meron pa rin daw mga kalalakihang nabibiktima sa junction. Dated yung incident a week after mahuling Jasper ang demonyo sa office mo. May mga nawawala raw muling mga estudyante. Meron din daw na nagbabalik para lang nag-commit ng suicide sa harapan ng publiko. Natulala ako. Hindi malaman ang iisipin. After I read what I read, pagtutuloy niya,
Naisip ko na posibleng ibang ang nilalang ang na-encounter natin sa office mo. Na Nicole, whoever or wherever she really is still out there on the loose and could possibly be the same Nicole, if that is even her